Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idra Iculi Sr., King of all kings, Master Ben Bara Iculi Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iculi the First. Pizza 18 po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, dito na po tayo sa chapter 22 verse 1 to 17. Itong chapter 22 verse 1 to 17 mga kapatid ay naghahayag po ito patungkol sa pagkain ng bunga ng kahoy ng buhay. Na ang sino mang magtatagumpay ay hahayaan ng Diyos na makain sa bunga ng kahoy ng buhay. At naipakita ko na po sa inyo doon sa huling video ko yung kahoy ng buhay. Naipakita ko na po yun. Kaya i-review na lang yung mga videos ko dahil makikita nyo doon ang bunga ng kahoy ng buhay. At ito na may nagsasalaysay rin patungkol sa mga marka ng pangalan at mukha ng Diyos na isusulat talaga sa noo po, sa nakalagay sa libro na yan, sa noo po isusulat. Naipakita ko na po sa inyo itong nakasulat dito sa noo. Ito, nakasulat sa noo ang pangalan at mukha ng Diyos. Dahil hindi nga maikasya dito ang pangalan at mukha ng Diyos. Kaya naisulat po ito dito sa aking katawan. Kayo, kung ganahan kayo na isulat nyo dito ang pangalan at mukha ng Diyos, pwede rin para kitang-kita talaga dito. Pangalan, mukha ng Diyos, picture na Divine Master tatlo. Divine Master Ben Reclo Jr., King of all kings, Master Ben Reclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iculi the First, na pangalan pa nila dito para mawala bang dangas ba, mawala ba ilagay na lang dito yung pangalan at mukha nila ni Divine Master para wala ng dangas. Yung mga kalbo diyan, mga kalbo hanggang dito na dito nyo ipasulat, dito nyo ipasulat yung pangalan at mukha ng Diyos para mawala na yung mga kalbo ninyo. Mawala yung mga kalbo ninyo, dito yung isulat, ilagay. Sa akin, hindi pa man kalbo, hindi pa man ako kalbo. Natural man lang to, dangas lang talaga ako. May pagkadangas lang. Kaya hindi pa ako kalbo, kaya hindi ko isunulat dito yung pangalan at mukha ng Diyos. Dito lang, Dito lang. Dito ko lang isinulat ang pangalan at mukha ng Diyos. Kasi pag ilagay ko to dito, naku, matabunan ng noo ko, matabunan na, wala na akong noo pag dito ko ilagay yun. Kayo, kung kalbo kayo, kayong mga viewers ko, kung kalbo kayo, dito nyo ilagay yung pangalan at mukha ng Diyos, dito nyo isulat. Kung si Allah ang Diyos ninyo, ilagay nyo dito si Allah, sulat nyo dito si Allah, pangalan niya. Kung si Professor, kung si Jesucristo naman ang Diyos ninyo, sulat nyo dito, i-drawing nyo dito yung mukha ni Jesucristo. Dito nyo i-drawing, saka pangalan niya, Jesus Christ dito. Yan kasi ang nakasaad sa chapter 22, verse 1 to 17, na kailangan talagang maisulat yung pangalan at mukha ng Diyos sa katawan ninyo. Dahil pag hindi nyo maisulat, patay pa rin. Kahit anong bait nyo. Kahit anong bait nyo talaga. Kahit pa 100.1 kayong sobrang bait, ganyan pa rin talaga. Bakit? Alam niyo na bakit? Hukom na kasi ito eh. Itong chapter 22 verse 1 to 17 ay patungkol na ito sa paghuhukom, judgment. Makatakda na talaga at nagaganap na talaga. Kaya isasalaysay ko sa inyo yung paghuhukom. Ganito kasi ang paghuhukom. Halimbawa, mayroong isang taong nagnakaw ng kalabaw. Nahuli siya sa pulis. Dinadala siya sa presinto. Pagdala niya sa presinto, may interview na nangyayari. Anong pangalan mo, edad, address, saan ka ng lugar na yan, ikaw ba talaga ang nagnakaw ng lugar ng kalabaw na yan. Bago yan maipasok sa kulungan, in-interview mo na yan. Bago mapasok sa kulungan. Pag sinabi niyang hindi siya ang nagnanakaw, walang ebidensya, walang patunay na siya ang nagnanakaw ng kalabaw, labas. Kasi walang ebidensya.
Pero pag mayroon kang ebidensya na siya ang nagnakaw talaga sa kalabaw at sa interview na nangyayari, siya talagang nagnakaw, kulong siya. Kulong siya talaga. Pero kahit makulong siya, mayroon pa ring husay sa korte. 'Di ba? 'Di ba alam niyo yan na wala talagang tao na makukulong sa kulungan na walang husay. Wala bang paglilitis na ginagawa sa korte? Bago siya nasintensya na makulong siya ng habang buhay, may paglilitis muna na kung totoo bang ikaw talaga ay isang makasalanan. So doon sa paglilitis mga kapatid, doon po ma-present yung ebidensya. Ebidensya nyo. Saan bang patunay nyo na kayo ay tauhan ng Diyos? Ganyan talaga sa paghukom. Isasalaysay ko talaga ito sa inyo. Isisiksik ko talaga ito sa inyo. Sa inyong mga kukuti mga kapatid. Sa inyong mga utak. Na sa paghukom talaga, ebidensya pa rin ang hanapin ni General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot. Dahil siya man ang maghuhukom sa buhay at sa mga patay. O siya ang maghuhukom. Kaya present nyo ang ebidensya nyo na kayo ay mapawalang sala, na kayo ay maliligtas, na kayo ay tauhan ng Diyos. Present ang ebidensya. So ngayon, ano bang ebidensya nyo? Kaya nakasaad na dito sa The Book of Revelation ni chapter John the Beloved. Patungkol talaga to sa mga tato. Patungkol sa mga tato. Doon sa Revelation chapter 7 verse 1 to 8, nakasalaysay doon na ang 144,000 ay may mga timre. Timre, silyo talaga ng pangalan at mukha ng Diyos. May mga timre o silyo ng pangalan at mukha ng Diyos. Napakita ko na sa inyo itong silyo. Ebidensya kasi ito na ikaw ay nagiging tauhan ng Diyos. Ebidensya ito na ikaw ay isa sa tauhan ng Diyos. Silyo. Ito, silyo man ito ng Robinian. Ito dito, silyo ito ng PBMA. So, ebidensya. Ebidensya talaga ang hanapin sa sa Judgment Day. Ebidensya po talaga. Kaya kayong mga Robinian members, mga PBMA members, nagmembro lang kayo, ngunit wala nga kayong ebidensya na kayo ay nagiging members ng PBMA or naging members ng Robinian International Incorporated. Directly speaking at prangka na prangka talaga, ganyan pa rin ang nangyayari. Nakita nyo naman verse 13, verse 24, yung pinakaunang ginawa ni Divine Master Benedicto Sr. na verse 13, ganyan na Yung mga unang verse 24, ganyan na Dahil nga wala silang ebidensya patunay na sila ay tauhan ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. Walang mga ebidensya, walang mga patunay. Kaya ngayon mga kapatid, isasaad ko talaga, isisiksik ko talaga ito sa mga utak ninyo. Na kahit pa kayo ay asawa ng Diyos, na kahit pa kayo ay anak ng Diyos, na kahit pa kayo ay kapatid ng Diyos, na kahit pa kayo ay kamag-anak ng Diyos, na kahit pa kayo ay matalik na kaibigan ng Diyos, na kahit pa kayo ay tauhan ng Diyos pa rin. Dahil nga walang ebidensya. Ebidensya kasi, natandaan yung message ng Divine Master Benedicto Sr. Wala akong asawa, wala akong anak, wala akong kapatid, wala akong kamag-anak, wala akong mga kaibigan. Ganyan, sinabi niya yan dahil alam niya kung ano mangyayari sa Judgment Day. Dahil hindi rin kasi siya ang maghuhukom. Nandyan lang siya sa likod. Nandyan lang siya sa likod. Ang maghuhukom kasi, ang General Spiritual Investigator, Jimmy Bilimpot. Si Professor kung si Jesucristo at si Professor kung Jimmy Bilimpot ay iisa lang yan. Iisa lang yan. Ito kasi ang mensahe ni Divine Master Kung hindi niyo ito nabasa, ito kasi ang mensahe niya. Sabi niya, Bisayain ko lang dahil Bisaya man tong message na ito. Sabi niya, sabi niya, bulahan ang tao na mawadaan sa hinulaman niyang kinabuhi, dinhi sa akong baybayon. Kay makasulod siya diritso sa gingharian sa akong amahan, nga dili na moagi sa interview sa stricto na spiritual investigator or spiritual guards. I-repeat niyo to, ibalik-balikin niyo yan.
Tandaan nyo ha, walang makapasok daw sa kakarian ng kanyang ama na hindi dadaan sa interview ng stricto na spiritual investigator or spiritual guards. Kaya nga, sa message niyang yan, na-research ko na si Jesus Christ at si Professor Jimmy Bilimpot ay isa. Dahil sabi naman ni Professor kong si Jesus Cristo, walang makakarating sa Ama na hindi dadaan sa akin. Sabi yun ni Professor kong si Jesus Cristo. Dahil I am the light, ako ang liwanag, I am the way, ako ang daan, at I am the truth, at ako ang katotohanan. Yun ang sabi ni Jesus Christ, na walang makakarating sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. So, kung itutugbang mo yan, ikukumpara mo yan sa message ng Divine Master na sabi niya na bulahan ang mawaldaag kinabuhi dinhi sa dinagat o dinhi sa akong baybayon, kay diretso siya makasulod sa man nga dili na mo agi sa interview sa striktong na spiritual investigator or spiritual guards. Tugma yan, magkapareho yan. Magkapareho yan, magkaiba lang ang statement, ang pagkasalita. Pero magkapareho yan mga kapatid. Hayag-hayagan ko na talaga itong binunyag sa inyo, hinuhubad ko na talaga. At least man lang, pagdating sa judgment day, hindi niyo na masisisi ang mga Diyos ninyo. Wala akong pakialam kung sino ang mga Diyos ninyo. Basta, hindi nyo na masisisi. Kung Diyos nyo si Allah, Diyos nyo si Buddha, Diyos nyo si Muhammad, kung sino pang mga Diyos nyo yan, Diyos nyo si Yahweh, Diyos nyo si Yeswa, Diyos nyo si Jehovah, wala akong pakialam na dyan. Importante, alam nyo na hindi kayo maliligtas kung walang pangalan at mukha ni Jehovah dyan sa mga noo ninyo. O, dito nyo ilagay si Jehovah. Lagyan nyo dito ng malaking tato ni Jehovah dahil sa noo kasi nakasulat sa Biblia, pero hindi po natin iliteral yan. Hindi, kung sa noo nyo ilagay, imbis napakagwapo yung tao, napakagwapo yung tao, tingnan kayo sa mga tao, napakapangit nyo na. Ako, napakagwapo kong tao. Tapos lagyan ng tato dito, ang pangit-pangit ko na tingnan. Kayo, mga gwapo bang kayong tao na nanood dito? Lagyan nyo ng tato dito sa noo nyo. Pangit nyo ng tingnan. Mawala rin pagkagwapo, di ba? Hindi na makapag-chicks pa, hindi na makapag-chicks dahil pangit na tingnan eh. Ganyan talaga. Mga kapatid, sana naintindihan nyo ang mga Book of Revelation ko kasi ito ay totoo po talaga. Totoo po talaga itong mga sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin o hindi. Wala na, tapos na ang mission ko eh. Tapos na. Ang mission ko kasi, ipapaliwanag sa inyo ang The Book of Revelation. So, nasa chapter 22 na tayo. Last na ito, huli na ito. So, iwan ko lang kung may papagawa pa sila si Master sa akin. Kung may papagawa pang pagpapaliwanag sa inyo, swerte na kayo kung mayroon pa. Pero pag wala na, relax na rin ako sa YouTube. Relax na rin sa paggagasto. Wala nang gastusan kasi hindi kasi mag-download na pag wala kang 50 pesos, 70 pesos ang daan, pinakamababa. Ang tagal pang mag-download kasi itong Globe, magnanakaw nga talaga ng load. Kaya walang magawa eh, kasi mission na kailangan gastusan para sa kapwa-tao. Hindi yung kapwa-tao gagastos para sa iyo, hindi yung mga pare, mga pastor, binibigyan ng pira, binabasahan lang ng sabi nila wali, nagbabasa lang ng Biblia, hindi nga na-explain ng maayos. Tapos kantahan na agad, bigay ka na agad ng abuloy sa kanila. Walang problema sa akin, sarili kong gastos yun. Sarili kong gastos ginagastos. Kung akala nyo hinahabol kong viewers nyo or subscription ninyo, hindi po talaga. Kasi darating naman talaga ang araw na ang mga tao ay maghahanap ng Diyos, maghahanap ng tunay na kaligtasan, dahil ang tunay na kaligtasan ay yung kaya kang gamutin sa iyong karamdaman. Kaya kang gamutin sa iyong karamdaman, hindi yung relihiyon ninyo, tapos nagtayo ng hospital. Hindi yun. Relihiyon ninyo, dapat yung bawat membro ninyo alam kung paano gamutin ang sakit niya. Alam kung paano. Yun ang tunay na kaligtasan. Yun ang tunay na kaligtasan.
yung kaya mong iligtas ang sarili mo kahit pa sa anong klaseng sakuna darating dito sa mundo, na walang ibang tao na inaasahan, ikaw lang talaga mismo. Ikaw lang talaga mismo. Dahil kung subaybayan mo kung ang history ng mga ginagawa ko, nakapag-perform na rin ako ng mga mirakulo. Nakapag-perform. Yung halimbawa, yung anak ko nahulog sa stick truck, nahulog. Ayun, dito ang noon niya na lumutong ang noon niya eh. Sabi ng doktor, dahil dinala nila sa doktor dahil wala ako noon. Doon ako doon sa Lorito. Sabi ng nurse doon, midwife doon, na dalhin na ito sa Surigao dahil pa-CT scan. Pa-CT scan daw doon sa Surigao. Sabi ko, pagdating ko, dahil nasa travel ako, pagdating ko, sabi ko, wag na, hindi natin to padala sa Surigao. Ako nang bahala dito. Yun, 3 kandila lang binili. Yung niya dito, hindi na ganang kumakain, hindi na nga hindi na nakahiga na lang lagi. Natutulog na lang kasi nga parang kumatos na ang nangyari. Suka, hindi nakakain, siging suka. Pero wala, 3 kandila lang katapat eh. Ganyan talaga ang tunay na tauhan ng Diyos. Ay alam niya kung paano gamutin ang mga problemang darating sa kaniyang buhay. Paano sisolbahin. Kaya mga kapatid, kung nagtuo kayo, kung naniniwala kayong isa na kayo sa mga ligtas, Rubinian, PBMA, wala, napakalayo pa. Ang dami pang bigas na kakainin, bakid-bakid pa, sako-sako pang bigas kakainin. Dahil nga, hindi kayo maniniwala. Hindi kasi kayo maniniwala pag walang mirakulo. Pero hayaan nyo, may mirakulo talagang mangyayari. Yung patay, mabuhay. Yung lumpo, makalakad. Yung bulag, makakita. Yung bingi, makapagdinig. Yung pipi, makapagsalita. Darating tayo dyan. Mag-shewing kasi. Mag-shewing talaga. Napakagandang shewing talaga to. Antayin nyo na lang dahil malapit na yun. Antayin nyo lang. Matapos na itong mga namin. Ito, hindi ko pa alam kung huling video o kasi ang ko lang sa Revelation, papahayag ko lahat na mga para mag-guide kayo kung paano maliligtas. At naisalaysay ko na nga sa inyo. Nasa inyo na yun. Naniwala kayo o hindi, problema nyo na yun. At least, kilala nyo na kung sinong lalapitan nyo. Kilala nyo na eh. May pangalan kasi, hindi kasi nag-aalias. Ba't ako mag-aalias? 2 lang kasi kami na nagpapahayag sa inyo ng buong katotohanan. 2 lang po talaga. Kahit basahin nyo sa Bible, sa Biblia ninyo, 2 lang talaga ang magpapahayag ng buong katotohanan. At yun ay ang 2 buhay na saksi. Ang 2 buhay na saksi po yun mga kapatid. At naisalaysay ko na po sa inyo, the 2 living witnesses. Ihayagan ko na pong sinabi sa inyo na ako po ang isa na yan. Ako po ang isa na yan, the 2 living witnesses. Bakit ako po ang isa na yan? Dahil ako kasi ang nagdala ng the Master of the Universe. Ulitin ko, ako ang nagdala ng the Master of the Universe. At ito po yun. I am He, the Master of the Universe. You cannot see me, but I can read your thought. I am not only visible, but also invisible and superhuman. I am all about you, and even inside of you. Without me, you cannot live. No one knows how large I am, yet I am many times larger than the earth. I am the same to everyone, a common denomination in the lives of a living person. People are now beginning to explore my possibilities, yet I have changed every piece of human relationship. No one can hide from me because I am omnipresent. My value is exact ratio to the number of peoples in all walks of life. I am the effect of every government, every creed, every tongue, every end's surface. I am a man, yet my knowledge, my intellect, and being are vacuum of my presence. I am He, the Master of the Universe. Master Rubin, 4 corners of the world, Rubinian. Yan po ang message ni Panginoong Divine Master Benedictio Senior na ibinigay sa akin. At ipinahayag ko na po yan sa inyo. Hayag po na talaga. Kaya sana naintindihan nyo. At maraming salamat sa inyong panonood. Sa aking Diyos, Divine Master Benedictio Jr., King of all Kings, Master Benedictio Jr.,
Divine Grandmaster Robin Madron Equally the First. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid ko nood, at di ko pa alam kung itutuloy ko pang mga YouTube videos ko dahil nga tapos na ang Book of Revelation na pinahayag ko. Antayin na lang kung mayroon pang darating na ibang videos. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.